Nasa Lucena Government Complex. Hindi para kumanta, kundi para magpicture ulit. At nariyang may bonus pang pa-swimming. Ngayong araw ay samahan nyo ako sa maghapon ng pitikan. Graduation nga pala ngayon ng pinsan ko. At for today's agenda ay ako ang kanyang photographer. At dahil dyan ay dali-dali na agad ako sumakay ng kotse. Kahit alas 10 pa nga lang ay anong kainit na agad. Para na tayo nitong ini-esteem na siomay. Sa drive, nakatodo ang aircon, yung pawis ng puwit ay at nakarating na nga rin agad kami sa mismong venue. At dito nga pala ito sa Lucena Government Complex, ang katabi ng bagong City Hall. At nang makarating na nga kami, agad-agad na kaming pumesto para mag-picture. At di ko na nga naibaba ang aking bag at baka makuha ang mga lilibuhin. Mabuti na nga lang talaga nakakita ako dito ng white background kasi yun talaga ang prepare ko pag ako nagpipicture, yung white yung background. Kasi mas malinis yung na-i-produce na picture. At maya-maya nga lamang ay nakakita ako ng kamag-anak namin. At sakto, nandito ako, pipicturan ko na rin sila. May ilan nga ako nakita na tagapagbilaw din at pinicturan ko na rin sila. Naisip ko na para naman kahit paano may remembrance sila kahit picture man lang ng family nila, ng ate, ng kuya, ng lolo, ng lola, basta ganun. Kasi alam naman nating lahat na napakalaking achievement nung makagraduate. At fast forward nga sa mahabang paghihintay, naghihintay pa rin ako kaso nga lang, nandito na ako sa loob. Tinatry ko yung camera kasi baka mamaya mag-error, kung kailan kasagsagan na. At nagsimula na nga sila sa kanilang graduation march. Kaso nakaramdam kami ng dapil kaya kami dali-daling lumabas. At sa kumakalam namin dyan si McDo na pili namin pahinga. McDo, baka naman. Umorder na nga rin kami kaso ay nabubuo. Sayang. Bumalik din kami agad dahil magsisimula na nga daw yung program. Pero wala, nagantay pa rin kami ng mga oras na yan. At nabuhayan nga kaming lahat nung nagsimula ng program. Dahil expected talaga namin na aabutin to ng gabi. Dito'y sunod-sunod na nga ang daloy ng programa. Dahil agad-agad ay bigayan na agad ng diploma. At dahil bigayan na nga ng diploma ay agad-agad akong pumesto sa ibaba para mamitik ng pagbilawin na namumukhaan o kakilala ko. Pero ang talagang may arkila sa akin dito ay yung pinsan ko. Hindi nga ako nagkakaigi sa pagpitik dun sa gitna dahil sobrang bilis ng kanilang lakad. Kaya hinahabol ko sila pababa para dun ko sila mapitikan ng maayos. At sa lahat nga na nakapagtapos, siya yung bukod tanging pinalakpakan ng lahat dahil sa kabilangan ng kanyang kapansanan ay hindi ito naging hadlang para siya ay huminto sa kanyang pangarap. Isa rin sa tumatak sa akin ay ang ending part na kung saan kumanta itong choir. Naalala ko lang yun dati dahil choir din ako dati. Very nostalgic talaga yung feeling. At nang matapos na nga ang kabuuang program, ay on duty na ulit ako para makipagsiksikan at magpicture. At nang matapos na nga kami magpicture, ay may inantay pa rin kami kaya ang ending, inabot kami ng gabi bago kami pumunta sa second location. Kaya pala natagalan ay medyo nagka-konting aberya sa mga in-order na pagkain. Pero di na mahalaga yun. Ang mahalaga ngayon, nandito na tayo sa Parme Casa. Nagulat nga rin pala ako dito dahil may room na pala silang nirent na pang overnight. At matapos nga ang napakahabang araw ay sinimulan ko na ang pag-check ng camera at magsisimula na rin ako dyan mag-edit. Kaso na-distract ako dun sa electric fan. Sabi ko dapat may ilaw yung gitna niyan kasi merong bumbilyo yun. Tapos ang ending, iniwanan ko at parang wala naman nangyayari. At pagkalabas ko nga ay meron pala nagkakantahan dito, din yun naman sinabi. Kain naman si Ate Arlene ba? Kain na. At nandito nga rin pala si Por, katatapos lamang ng buhos namin ngayon. Sa pare, kantang-kanta, finishing na namin bukas. Goma, pera na kagoma, Tuesday, lumabas maloma. Nang kinabukasan nga, umaga na pala, hindi naman kayo nagsasabi, kayo naman. Ano mga itsura? Parang mga nabalis, 16 degree baga naman ang ilagay sa aircon. Kanya-kanya namang hagilap ng kumot ay halahila kahit cover. Nagtigisan na nga lang din kami ng chinilas para hindi kami magbabagan. Nagiinit kami ni ate dito ng aming almusalid. Di nga kami magkaigi noon at di alam kung alin ang ipapay-pwede yan. Maya-maya na may sigalbo at ginamitan na ng bunganga. Anong magagawa ninyo? Luto tayo. Dali-dali na rin nga kami agad kumain. Talaga nangangaligig na. Di na kaya ang mga dapil mga... Kain na. Tulog si Bes.
After ngayon kumain na mas nagkakulay ang palinga. Ay, tsura ko sama. Matapos nga sa lahat ng gawain, ako'y parang napapaibig lumangoy. Kaso ibabaw pala sa parte niya na munti ka pa pumutok ang ulo. Sinabihan ko nga si Dasli dito, sabi ko, Dasli, baka naman mabibigyan mo ako ng kahit isang tricks. At yun nga kayang tricks, pero may isa pang nahabol. Panoorin nyo, may dolphin. Alas 12 na nga at umorder pala si ate ng tanghalian namin para daw busog kami bago kami maghiwa-hiwalay. At McDo nga ulit, aba McDo. Baka naman. Kanya-kanyang pila na nga habang yung akin ay paubos na kapipingas. Matapos namin kumain ay agad-agad na nga rin kami naggayak pa uwi. Tama ka nang narinig, uuwi na nga po tayo simula kahapon hanggang ngayon. Dahil nag-overnight nga po tayo. Na mga mungot to, yan ang init ay. Naging dump truck para nangyari, ano ba ganyan? Ginawa. Sala yung ganyan. Ayoko lang ganyan ha. Susunod. Jagjag na kami pawi at talagang para namang hinahabol kami ng checkpoint ng Estel din eh. Kaway muna sa vlog. Kaway, hindi tahol. Shoutout nga pala sa mga nag-comment sa last vlog at sa nag-send ng star. Salamat po. Shoutout nga rin po pala sa Side by Side Toda na nag-request na isama ka daw sila sa vlog ko. Ikaw, ano pang iniintay mo? Mag-follow at mag-share ka na. Oh, bukas ulit ha. Usapan na.